Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Sari-saring kasunduan para sa kooperasyon sa iba't ibang sektor tulad ng depensa at kalakalan nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Philippine National Police magpapakalat ng mahigit 55,000 tauhan para magbantay sa pagbubukas ng klase sa June 8. Mga pasyenteng may early-stage prostate cancer maaaring makapag-avail ng benefit package na nagkakahalaga ng 100,000 pesos mula sa PhilHealth. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pumirma ang Pilipinas at Vietnam ng sari-saring kasunduan na pagtutulungan sa iba't ibang sektor kasabay ng pag-angat ng kanilang ugnayan sa pagiging enhanced strategic partnership. Sinaksihan nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese President To Lam ang pirmahan ng Memorandum of Understanding para paigtingin ang kooperasyon sa maritime security, military education at disaster response. Ito ay kasunduan sa pagitan ng mga Department of National Defense ng Pilipinas at Ministry of National Defense ng Vietnam. Binigyang diin ng dalawang bansa ang pangako nilang pananatilihin ang kapayapaan, katatagan, kalayaan sa paglalakbay sa South China Sea, mapayapang pagresolba ng mga hidwaan at pagsunod sa international law tulad ng 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Vietnam na magtutulungan sa pagsugpo sa cybercrime, internet fraud, human trafficking at illegal gambling at iba pang illegal na operasyon sa internet. Ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa digital transformation at paggamit ng makabagong teknolohiya. Pumirma sa naturang kasunduan ng Department of Information and Communications Technology at Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Ayon kay Marcos, planong pasukin ng dalawang bansa ang industriya ng animation at game development na pinaniniwalaang angkop sa kabataan at mga manggagawang may alam sa teknolohiya. Bukod dito, pinag-aaralan ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam ng lagpas sa target na halagang $10 billion, kabilang sa mga industriya kung saan paiigtingin ang kooperasyon ang agrikultura, manufacturing at emerging industries. Palalakasin din ang pamumuhunan sa sektor ng green technology, manufacturing at digital economy. Nasa Pilipinas ngayon si To Lam para sa 2 araw na state visit at para pagtibayin ang 50 taong diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ibang balita, magpapakalat ang Philippine National Police ng mahigit 55,000 tauhan para mapanatiling ligtas at mapayapa ang pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Ayon kay Brigadier General Ponce Rogelio Peñones, PNP Director for Operations, mahigit 28,000 na pulis, 4,000 na iba pang tauhan ng PNP at mahigit 22,000 na force multiplier at volunteer ang makikipagtulungan para sa pagpapatupad ng balik-eskwela. Nilinaw niyang hindi magtataas ng alert level dahil normal na operasyon ito ng lahat ng Police Regional Office. Nagtalaga na rin ng mga tauhan na tutulong sa mga lokal na pamahalaan para tumugon sa anumang emergency ngayong maulan ang panahon. Sa hiwalay na pahayag, ibinalita ni National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Aberin na mahigit 4,000 pulis ang aatasang magbantay sa mga school zone, sakayan at kalsada sa Metro Manila sa unang araw ng klase sa June 8. Paiigtingin naman ang police visibility simula ngayong linggo. Paalala ni Aberin, sakaling makapansin ng emergency o kahina-hinalang pangyayari, tumawag agad sa 911 emergency hotline o magsumbong sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.
Isang dedicated care package mula sa PhilHealth na nagkakahalaga ng 100,000 piso ang maaaring ma-avail ng mga Pilipinong na-diagnose na may early-stage prostate cancer. Sa ilalim ng Specialized Z-Benefit Package ng PhilHealth, ang nasabing halaga ay partikular na ilalaan para sa gastusin sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may low to intermediate risk prostate cancer. Magagamit ang package ng mga lalaking miyembro ng ahensya na may edad 70 taong gulang pababa. Maaari itong magamit ng mga kwalipikadong pasyente sa mga healthcare facilities ng partner na PhilHealth sa buong bansa. Sakop ng package ang mahalagang gastusing medikal tulad ng bayad sa ospital at board fees, mga laboratory exam, paggamit ng operating room at professional fees para sa mga doktor at iba pang healthcare professional sa buong panahon ng gamutan. Upang matiyak ang maayos na proseso, pinapayuhan ng PhilHealth ang mga pasyente at kanilang mga pamilya na direktang makipag-ugnayan sa mga designated Z-Benefits Coordinator na matatagpuan sa kanilang napiling PhilHealth Contracted Facility. Sa balitang pangkalakalan, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin ang ugnayang pangturismo at air connectivity sa pamamagitan ng pagpirma ng Tourism Cooperation Program 2026 to 2029. Kasunod ito ng pagiging isang fastest-growing destinations ng Vietnam para sa mga Pilipinong turista habang tumataas rin ang arrival rate ng mga Vietnamese travelers sa Pilipinas. Pinirmahan ang nasabing kasunduan sa state visit ni Vietnamese President To Lam sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, magtutulungan ang dalawang bansa para dagdagan ang biyahe at gawing mas madali ang tourism exchange para sa ikauunlad ng turismo ng dalawang panig. Nakatakdang ipagdiwang ng Pilipinas at Vietnam ang ika-50 anibersaryo ng kanilang diplomatikong ugnayan sa Hulyo. Samantala, magpapatupad ang Land Bank ng zero convenience fee sa ilang online government payments simula June 1 hanggang December 31. Base sa anunsyo ng Land Bank, sakop ng zero fees ang mga eligible person-to-government transaction na dadaan sa QRPH system. Kabilang dito ang mga bayad para sa police clearance, real property taxes, business permits, apostille certificates at iba pang government fees sa mga ahensya tulad ng local government units, national agencies, government-owned and controlled corporations, state universities and colleges at water districts. Magagamit ang libreng serbisyo sa pamamagitan ng tatlong channels: landbanklink.biz portal via QRPH option, QRPH standees sa mga government institutions at mga government agency website na may Land Bank payment option. Ayon sa Land Bank, layunin nito na gawing mas accessible at abot-kaya ang mga digital services ng pamahalaan, lalo na sa gitna ng mga hamong hinaharap ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, nais ko pong paalalahanan ang lahat na maging mapanuri at huwag magbahagi ng mga AI-generated na peking video na kasalukuyang kumakalat online gamit ang aking larawan at pagkakakilanlan upang maghikayat ng pag-follow, pag-like o paglahok sa anumang aktibidad. Wala po akong kinalaman sa mga naturang video at ang mga impormasyong nakapaloob dito ay walang katotohanan. Maraming salamat po. Muli ito po ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.